Sa sandaling tuluyang maglaho ang neon stone mula sa kailaliman ng lawa ay bigla ring naglaho ang lahat ng kakaiba at nakakatakot na puwersang bumabalot sa buong lugar. Ang mga dambuhalang alon na kanina lamang ay tila kayang wasakin ang kalangitan ay muling bumagsak pabalik habang ang puwersa naman na nalikha ng mga ito ay agad na napuno ng rumaragasang tubig. Sa kabilang banda naman ay unti-unti nang nawala sa likuran ni Leon Xiao ang True Demon Dharma kaya naman bumalik na rin sa dati ang anyo niya. Magandang senyales ito para sa kanya dahil hindi lamang niya malayang nagamit ang True Demon Dharma bagkus hindi pa naagaw ng demonyo ang kontrol ng katawan sa kanya. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon ay bahagyang nagulat si Leon Xiao nang matuklasan niyang bumalik ang lahat ng kanyang naubos na lakas matapos niyang mahawakan ang Neon Stone at mailagay ito sa loob ng World God Monument. Maging ang kanyang soul power ay mabilis din na bumabalik kaya naman napapatanong na siya kung isa ba ito sa mga abilidad ng Neon Stone kaya nagagawa nitong makapag-supply ng walang tigil na enerhiya sa malaking killing formation. Gayunpaman bago pa man niya lubusang mapag-aralan ang pagbabagong nagaganap sa kanya ay biglang sumulpot ang hindi mabilang na mga bula sa kanyang likuran kasabay ang isang matalim na killing intent. Kasunod nun ay nagpakita ang isa sa mga Go Brothers na nagbabantay sa ilalim ng lawa at walang habas itong nagpakawala ng isang mabagsik na saber chi patungo sa ating bida. Hindi naman nagulat si Leon Xiao sa pagdating ng pag-ataking iyon dahil matagal na niyang inaasahan na hindi siya basta-bastang makakaalis matapos makuha ang Neon Stone. Kaya naman walang pag-aalinlangan niyang kinuha ang Twilight Cloud Mirror habang mabilis na bumubuo ng mga handsil gamit ang kabilang kamay. Agad na nahati sa dalawa ang salamin at pagkatapos ay naging 4 bago tuluyang dumami hanggang sa mahigit 100 mirror image ang lumutang sa kanyang paligid. Matapos naman nun ay bumagsak ang hindi mabilang na saber strike na walang habas na sumalpok sa defensive formation ng mga salamin pero karamihan sa kapangyarihan ng mga pag-ataking iyon ay agad na naibalik sa pinanggalingan nito. Ang natirang lakas naman ay bahagyang nakalusot sa depensa ng Twilight Cloud Mirror ngunit hindi sapat iyon upang makapinsala ng malaki sa katawan ni Leon Xiao. Sa nangyari namang kaganapan ay hindi maitago ni Go Yugwang ang kanyang pagkagulat matapos masaksihan ang hindi pangkaraniwan na pangyayari kung saan siya pa ang muntikan na mapinsala ng sarili niyang atake. Subalit agad siyang kumalma sabay nagtanong kung sino raw ang ating bida na nagawang sirain ang Golden Lock Array at maaga pa ang Neon Stone na ilang dekada nilang binabantayan. Sa tanong naman niya ay walang naging tugon si Leon Xiao at ang matindi pa doon ay nagawa pa nitong tumalikod na para bang hindi alintana ang banta ng isang martial sovereign realm expert. Dahil doon ay mas lalong naging mausisa si Go Yugwang sa tunay na pagkakakilanlan ng ating bida at hinihimok na niya itong itigil na ang paglaban at sumama na lamang sa Red Moon City para magpaliwanag. Ngunit sa halip na kabahan ay nanatiling kalmado si Leon Xiao habang ipinapakita ang World God Monument. Sinabi pa niya na ang monumentong ito ay nagtataglay ng sarili nitong mundo at kung talagang nais siyang hulihin ay maaari nilang subukang pumasok sa loob at habulin siya roon. Pagkatapos sabihin iyon ay naging isang sinag ng liwanag si Leon Xiao at mabilis na pumasok sa loob ng World God Monument. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Go Yugwang sa kanyang narinig dahil kung totoo ang sinasabi ng ating bida ay nangangahulugan iyon na ang monumento ay isa sa mga pinaka-imposibleng artifact na kailanman ay hindi pa nalilikha sa mundong ito. Gayunpaman ay hindi siya basta-basta naniwala kaya agad niyang ipinakalat ang kanyang divine sense upang siyasatin ang monumento. Subalit sa sandaling dumapo ang kanyang divine sense sa World God Monument ay para itong isang patak ng tubig na nahulog sa walang hangganang karagatan at tuluyang nilamon ng walang bakas. Dahil dito ay lalong nagdilim ang kanyang ekspresyon gayong malinaw na hindi ordinaryong artifact ang bagay na nasa kanyang harapan. Bagamat hindi siya lubos na naniniwala na naglalaman ito ng sarili nitong mundo ay sigurado siyang may napakalaking lihim na nakatago rito. Habang iniisip naman niya ang bagay na iyon ay biglang umalon ang tubig sa ibabaw ng ilog at mabilis na sumisid pababa ang dalawa pa niyang kapatid na sina Go Xingguang at Go Rigwang. Agad nilang napansin na may malaking pagbabago sa paligid at nang malaman nila na tuluyan ng naagaw ang Neon Stone ay hindi nila napigilan na mabigla. Ipinaliwanag naman ni Go Yugwang ang nangyari at sinabi niyang ang lahat ng ito ay gawa ng isang misteryosong binata na hindi lamang nakalusot sa Great Golden Lock Array kundi matagumpay pang nakuha ang Neon Stone sa kanilang harapan.
Sa puntong iyon ay napagtanto nilang nakagawa sila ng isang napakalaking pagkakamali na maaaring magdulot ng matinding kaparusahan mula sa Red Moon City. Hindi rin nagtagal ay itinuro ni Go Yugwang ang World God Monument at sinabi na roon nagtago ang tinutukoy niyang binata. Kung mahuhuli daw nila ito at madadala sa City Lord ay baka mapawalang sala na ang kanilang kasalanan kaya naman kailangan daw nilang magtulungan. Nang marinig naman iyon ni Go Rigwang ay agad siyang kumilos at walang pag-aalinlangan na inilabas ang kanyang espada. Sa kanyang palagay gaano man katibay ang monumento ay imposibleng hindi ito magtamo ng pinsala mula sa kanyang buong lakas na pag-atake. Kaya naman kaagad niyang pinakawala ng isang napakalakas na sword strike na hamati sa buong ilog dahilan upang ang napakalaking bahagi ng tubig ay umakyat patungo sa kalangitan. Ang eksena ay labis na nakakagulat ngunit sa kabila ng mapaminsalang pag-atake ay nanatiling nakatayo ang World God Monument nang walang kahit katiting na pinsala. Wala itong natamong bitek o kahit isang maliit na gasgas man lamang na para bang walang nangyari. Sa pagkakataong iyon ay tuluyan nang nagbago ang ekspresyon ng tatlong magkakapatid. Alam nilang sa lakas ni Go Rigwang ay kahit isang 9th rank artifact ay hindi makakaiwas na mag-iwan ng marka mula sa naturang pag-atake. Ngunit ang monumentong nasa kanilang harapan ay nanatiling hindi matinag na para bang hindi ito kabilang sa mundong kanilang nauunawaan. Dahil dito ay mas lalo pang nagdilim ang mukha ni Go Yugwang habang iniisip ang maaaring pinagmulan ng mahiwagang artifact na ito. Sa kanyang palagay ay anuman ang lihim na nakatago sa loob ng World God Monument ay kailangan nilang malaman sa lalong madaling panahon dahil ito na lamang ang natitira nilang pagkakataon upang mabawi ang kanilang pagkakamali. Kung mabibigo pa sila sa pagkakataong ito ay wala na silang ibang hahantungan kundi ang maging mga kriminal na hahabulin ng buong mundo dahil sa pagkawala ng Neon Stone. Hindi maitago ni Go Xingguang at Go Rigwang ang kanilang galit dahil alam nilang napakalaki ng pananagutan na naghihintay sa kanila sa oras na malaman ng Red Moon City ang nangyari kaya wala na silang ibang pagpipilian kundi ang habulin si Li Yunxiao sa anumang paraan. Sa kanilang palagay ay gaano man kapambihira ang binatang ito ay isa pa rin lamang siyang Martial Supreme Realm Expert kaya imposibleng makatakas sa pagtutulungan nilang tatlong Martial Sovereign Realm Experts. Dahil dito ay mabilis silang nagkaisa at walang pag-aalinlangan na naging tatlong sinag ng liwanag bago direktang sumisid sa loob ng World God Monument. Kumislap lamang ng bahagya ang monumento at pagkatapos noon ay tuluyan ng naglaho ang tatlong magkakapatid na para bang nilamon sila ng isang hiwalay na mundo. Ilang sandali lamang ang lumipas ay muling lumitaw si Li Yunxiao mula sa loob ng World God Monument at nang makita niyang matagumpay na nakapasok sa loob ang tatlong magkakapatid ay hindi niya napigilan na mapailing. Sa kanyang pananaw ay masyado silang naging kampante sa sarili nilang lakas at hindi man lamang nila pinag-isipan kung anong klaseng artifact ang kanilang pinapasok. Kahit siya na may kontrol sa World God Monument ay hindi pa rin lubos na nauunawaan ang lahat ng misteryong nakatago rito kaya lalo nang imposibleng maintindihan ito ng mga taong unang beses pa lamang nakakita sa naturang kayamanan. Dahil doon ay tuluyan na niyang isinantabi ang mga Go Brothers at hinayaan silang gumala sa loob ng monumento. Hindi naman siya nag-aalala na makatakas ang mga ito dahil walang sino man ang makakahanap ng daan palabas nang hindi niya pinapahintulutan. Mabilis na tumingin si Li Yunxiao sa kalangitan habang tinatansya ang lumipas na oras. Batay sa kanyang kalkulasyon ay nagsisimula na ang pagtitipon ng mga elite genius sa Red Moon City kaya wala na siyang panahon upang manatili pa sa lugar na ito. Pero bagamat na ibalik ng Neon Stone ang malaking bahagi ng kanyang enerhiya ay napakalaki pa rin ang naging konsumo sa kanyang soul power matapos ang sunod-sunod na labanan. Lalong-lalo na nang gamitin niya ang True Demon Dharma form at sabay-sabay na kontrolin ang maraming artifact upang harapin ang dambuhalang Dharma ng Neon Stone. Alam niyang hindi magiging payapa ang susunod na mga araw kaya kailangan muna niyang maibalik ang sarili sa pinakamainam na kondisyon bago bumalik sa Red Moon City. Sa pakiramdam niya ay panibagong kaguluhan na naman ang naghihintay sa kanyang pagdating. Habang mabilis na umaalis si Li Yunxiao mula sa lawa ay ibang tagpo naman ang nagaganap sa loob ng Bright Moon Pavilion. Sa isa sa mga pinakamagandang silid ng tore ay makikita si Ruan Zimao na personal na naghahanda ng tsaa para sa dalawang pambihirang panauhin. Isa-isa niyang inaayos ang mga dahon bago dahan-daw ang pinakuluan ng tubig na gagamitin sa paggawa nito. Ang bawat galaw niya ay puno ng kahusayan at kagandahan na para bang isa siyang iskolar na matagal nang nag-aaral ng sining ng tsaa.
Hindi rin nakapagtataka kung bakit maraming tao ang humahanga sa kanya dahil bukod sa pagiging number 1 genius ng Eastern Region ay kilala rin siya sa kanyang marangal na pag-uugali. Kasama niya sa silid sina Beiming Leifeng ng Beiming Dark Palace at Cheng Haomiao ng Soul Devouring Sect. Pareho silang mga tanyag na henyo na nagtataglay ng napakataas na katayuan sa kani-kanilang rehiyon kaya naman bihirang magkaroon ng pagkakataon na magsama-sama ang tatlong personalidad na ito sa isang lugar. Habang hinihintay ang paghahanda ng tsaa ay nagkaroon sila ng magaan na pag-uusap tungkol sa Red Moon City at sa impluwensyang taglay nito sa buong rehiyon. Bagamat tila ordinaryong usapan lamang iyon sa panlabas na tingin ay malinaw na sinusukat din nila ang isa't isa sa bawat salitang kanilang binibitawan. Unti-unting kumalat sa buong silid ang isang banayad ngunit nakakaakit na halimuyak at agad na nagningning ang mga mata ni Beiming Leifeng at Cheng Haomiao nang maramdaman nila ang kakaibang bango na iyon. Sa kanilang antas ay napakahirap ng makahanap ng mga bagay na kayang makaapekto sa kanilang cultivation kaya mabilis nilang napagtanto na hindi ordinaryong tsaa ang inihahanda ni Ruan Zimao. Habang patuloy naman na tumataas ang puting singaw mula sa tukor ay lalo pang lumalakas ang halimuyak nito hanggang sa maramdaman nilang bumibilis maging ang daloy ng enerhiya sa kanilang mga meridian. Bahagya namang ngumiti si Ruan Zimao nang makita ang kanilang reaksyon bago dahan daw ang ibinuhos ang tsaa sa mga espesyal na tasang gawa sa lilang jade. Ang mas nakakamangha pa ay ang kulay ng tsaa na kanina lamang ay tila sariwang dugo ngunit biglang naging mapusyaw na berde sa sandaling pumasok ito sa loob ng mga tasa at dahil doon ay hindi napigilan ng dalawa na mamangha. Sa kanilang kaalaman ay ang blood tea ay isa sa pinakasikat at pinakamahalagang tsaa sa kasalukuyang panahon ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita nilang sumailalim ito sa ganitong klaseng pagbabago. Ipinaliwanag naman ni Ruan Zimao na espesyal na ginawa ang mga tasang iyon ng mga alchemy master mula sa Sea of Soul Transformation upang mapahusay pa ang katangian ng blood tea. Hindi lamang nito nababago ang kulay ng tsaa kundi napapanatili rin daw nito ang orihinal nitong lasa habang dinadagdagan pa ng kakaibang init na nagmumula sa lilang jade. Dahil dito ay mas nagiging kaaya-aya ang pag-inom at mas mahusay na naaabsorb ng katawan ang mga benepisyong dala nito. Matapos marinig ang paliwanag na iyon ay agad nilang tinikman ang tsaa at sa unang higop pa lamang ay nagbago na agad ang kanilang ekspresyon. Ramdam nila ang isang banayad ngunit napakalinis na enerhiya na mabilis na kumalat sa kanilang katawan habang dahan daw ang nililinis ang kanilang mga meridian. Maging ang mga bottleneck na matagal nang hindi gumagalaw ay tila bahagyang lumuwag dahilan upang hindi nila maitago ang kanilang pagkamangha. Para sa mga cultivator na nasa kanilang antas ay napakahirap ng makahanap ng kayamanan na kayang makatulong sa kanilang cultivation ngunit ang isang tasa lamang ng blood tea ay nakapagpakita na agad ng pambihirang epekto. Agad naman na ipinahayag ni Cheng Haomiao na gusto niya raw makakuha ng mas marami nito kaya naman lantaran niyang tinanong kung magkano raw ang halaga ng kilo nito. Kung maaari pa raw ay handa siyang bumili ng ilang daang kilo nito sa kahit magkanong halaga kaya naman sabihin lang daw sa kanya ang presyo. Isang butil naman agad ng malamig na pawis ang lumabas mula kay Ruan Zimao matapos marinig ang tanong dahil bagamat nananatiling kalmado ang kanyang anyo ay alam niyang hindi ganoon kadaling ipaliwanag ang tunay na halaga ng blood tea. Kaya naman maingat niyang ipinaliwanag na ang blood tea ay nahahati sa 4 na antas na binubuo ng extreme grade, top grade, medium grade at low grade. Ang pinakamahalagang naman daw salik sa pagtukoy ng kalidad nito ay nakasalalay sa uri ng dugo na ginagamit upang palaguin ang mga dahon ng tsaa. Ang blood tea raw na kasalukuyang iniinom nila ngayon ay kabilang sa top grade kaya naman gawa sa dugo ng mga martial sovereign realm expert ang mga ito. Higit pa rito ay hindi maaaring mahaluan ng kahit anong uri ng dugo ang dahon nito at kailangan ding tuloy-tuloy ang pagpapakain dito araw-araw dahil kahit isang araw na pagkukulang lamang daw ay maaaring tuluyang bumagsak ang kalidad nito. Dahil sa napakahigpit na prosesong iyon ay hindi raw hihigit sa 1 kilo ang kabuuang dami ng top-grade blood tea na naipon ng Red Moon City sa loob ng maraming taon. Nang marinig iyon ay hindi napigilan ni Beiming Leifeng na mapahanga dahil sa kanyang pananaw ay hindi nakapagtataka kung bakit napakahalaga ng blood tea kung ganoon pala kahirap ang proseso ng pagpapalaki rito. Kung nagagawa sana itong likhain ng maramihan ay malamang na matagal nang naging pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo ang Red Moon City.
Dahil dito ay lalo siyang naging mausisa sa mas mataas pang antas ng blood tea gayong kung ang top grade pa lamang daw ay mayroon ng ganitong epekto ay hindi niya maiwasang isipin kung gaano katindi ang kakayahan ng maalamat na extreme grade blood tea. Hindi naman itinago ni Ruan Zimao ang bagay na iyon at direkta niyang ipinaliwanag na ang extreme grade blood tea ay nangangailangan ng dugo ng isang 9-star martial sovereign realm expert upang mapalago. Maging sa mahabang kasaysayan ng Red Moon City daw ay minsan lamang umanong lumitaw ang ganoong uri ng tsaa. Ayon sa mga sinaunang tala ay ang sinumang makainom nito ay makatatanggap ng benepisyong maihahalin tulad sa isang celestial treasure o immortal spring dahil may kakayahan itong tulungan ang isang cultivator na wasakin ang mga limitasyon ng Nine Heavens Realm. Gayunpaman ay napakalaki rin ang halagang kailangang bayaran para magawa iyon kaya naman halos imposibleng muling makalikha ng isa pang extreme grade blood tea. Dahil doon ay kapwa nakaramdam ng bahagyang kilabot sina Baming Leifeng at Cheng Haomiao. Ang ideya pa lamang ng paggamit sa dugo ng isang 9-star martial sovereign realm expert upang magpalago ng tsaa ay sapat na upang maunawaan nila kung gaano kalupit at kasuklam-suklam ang prosesong nakatago sa likod ng naturang kayamanan. Subalit hindi rin nila maitatanggi na napakalaki ng tukso na dala ng mga benepisyong iniaalok nito. Maya-maya pa ay biglang nagbago ang tingin ni Baming Leifeng kay Ruan Zimao at sa kanyang palagay ay imposibleng ilabas nito ang ganoong kaalagang blood tea nang walang dahilan kaya agad siyang napatanong kung ano ang kailangan nito sa kanila. Hindi rin naman siya nagkamali dahil matapos ang ilang sandali ay inamin mismo ni Ruan Zimao na mayroon nga siyang gustong hilinggan sa dalawa. Seryoso niyang sinabi na sana raw ay mapagbigyan siyang manalo ng dalawa sa nalalapit na kompetisyon. Iyon lang daw ang munti niyang hiling at wala nang iba pa kaya naman kahit anuman daw hilingin sa kanya ay handa niya raw itong ibigay. Bahagya namang ngumiti si Baming Leifeng nang maunawaan ang tunay na layunin ni Ruan Zimao dahil sa kanyang pananaw ay hindi naman nakakagulat ang kahilingang iyon gayong matagal nang alam ng lahat na may gusto ito sa sarili nitong pinsan na si Jiang Rubing. Pero hindi niya yun direktang sinabi bagkus sarkastiko lang niyang tinanong kung ang pakay ba raw ni Ruan Zimao ay ang mga gantimpala na inihanda ng Red Moon City. Sumagot naman agad si Ruan Zimao at mariin na sinabi ang katotohanan si Jiang Rubing daw talaga ang pakay niya gayong lingid sa kaalaman ng lahat na sila ay mag-childhood sweethearts. Ayaw niya raw na makitang mapunta ito sa iba kaya naman para masigurado na sila pa rin ang mananatili hanggang sa huli ay handa siyang gawin ang lahat. Bigla namang naitanong ni Cheng Haomiao kung sakali man daw na pumayag nga sila sa gusto nito ay makakasigurado ba raw si Ruan Zimao na magagawa niyang matalo ang lahat ng kalahok na sasali maliban sa kanila. Marami raw mga kilalang younger generation ang nagpahayag na ng pagsali at hindi raw biro ang lakas ng mga ito dahil hindi naman sila nagkakalayo ng mga antas. Natawa naman si Ruan Zimao sa tanong na iyon ni Cheng Haomiao gayong para sa kanya ay sila lamang daw tatlo ang may top genius ng younger generation kaya wala raw siyang magiging problema sa iba. Muli namang nagsalita si Baming Leifeng at nilinaw niya na ang pagparito niya ay para masubukan ang kanyang lakas sa mga top younger generation kaya naman hindi raw mahirap para sa kanya ang magpaubaya. Gayunpaman ay hindi rin daw niya balak na basta-basta isuko ang pagkakataon ng walang anumang kapalit kaya naman matapos niyang pag-isipan ang bagay na iyon ay gusto niyang magpahayag siya ng sarili niyang kondisyon. Hindi siya interesado sa anumang gantimpala maliban sa isang partikular na kayamanan mula sa Jiang family na kabilang sa mga item ng Dao artifact. Hanggat makukuha niya raw ang bagay na iyon ay handa siyang magbigay ng kaunting pabor kay Ruan Zimao sa panahon ng kompetisyon. Agad namang sumang-ayon si Ruan Zimao dahil sa kanyang palagay ay maliit lamang na presyo ang naturang kahilingan kumpara sa magiging pakinabang na makukuha niya. Ang mas mahalaga sa kanya ay ang tugon ng kabilang panig kaya mabilis niyang ibinaling ang kanyang atensyon kay Cheng Haomiao. Hindi naman nagtagal ay lumitaw ang isang kakaibang ngiti sa mukha ni Cheng Haomiao. Hindi siya gaanong interesado sa Dao artifact at lalong wala siyang pakialam sa sinasabing pinakamagandang babae ng Eastern Region. Ang tunay na nakakuha ng kanyang atensyon ay ang blood tea at ang mga lihim na nakatago sa proseso ng paglikha nito. Bilang number 1 disciple ng Soul Devouring sect ay mas interesado siya sa mga kaluluwa kaysa sa anumang material na kayamanan. Kaya naman matapos suriin ang sitwasyon ay agad niyang naisip ang isang bagay na mas mahalaga para sa kanya.
Sa kanyang palagay ay imposibleng mabuhay pa ang mga Marshall Sovereign Realm expert na ginamit upang palagwin ng top-grade blood tea at kung ganoon ay malamang na nananatili pa rin sa Red Moon City ang kanilang mga kaluluwa. Dahil dito ay direkta niyang hiniling ang 10 kaluluwa ng mga Marshall Sovereign Realm expert bilang kapalit ng kanyang kooperasyon sa kompetisyon. Ang kahilingang naman iyon ay agad na nagpabigat sa atmosfera ng silid. Maging sina Ruan Zimao at Bing Leifeng ay hindi napigil ang mag-ulat. Pareho nilang nauunawaan kung gaano kalakas ang mga cultivation technique ng Soul Devo Uling Sect kapag binigyan ng sapat na bilang ng mga makapangyarihang kaluluwa. Ang 10 kaluluwa ng Marshall Sovereign Realm expert ay hindi simpleng kayamanan lamang kundi isang napakalaking pagkakataon para sa paglakas ni Cheng Haomiao. Dahil dito ay hindi nila maiwasang maging maingat. Bagamat kasalukuyan silang nag-uusap bilang magkakaibigan ay alam nilang lahat na sila pa rin ang pinakamalalakas na kakompetensya ng isa't isa. Walang sinuman sa kanila ang gustong makita na may isang tao na biglang mangibabaw sa nalalapit na labanan para sa kompetisyon. Pinag-isipan muna ni Ruan Zimao ang kahilingan ni Cheng Haomiao bago siya dahan-daang nagsalita. Alam niyang hindi maliit na bagay ang 10 Marshall Emperor Souls at kahit para sa Red Moon City ay hindi ganoon kadaling ilabas ang ganoong klaseng kayamanan sa maikling panahon. Matapos timbangin ang mga pakinabang at kawalan ay sinabi niyang hindi kayang ibigay ng Red Moon City ang naturang mga kaluluwa sa kasalukuyan ngunit maaari niyang tiyakin na maibibigay ang lahat ng iyon sa loob ng 5 taon. Nang marinig iyon ay agad na kumunat ang noo ni Cheng Haomiao. Malinaw na hindi siya nasiyahan sa sagot ni Ruan Zimao dahil sa kanyang pananaw ay masyadong mahaba ang 5 taon. Sa antas nila ay maraming bagay ang maaaring mangyari sa loob ng ganoong katagal na panahon at walang sinuman ang gustong maghintay ng ganoon katagal para lamang sa isang kasunduan. Dahil dito ay agad niyang ibinaba ang limitasyon sa 3 taon at tahasang ipinahiwatig na kung hindi iyon matatanggap ay wala siyang pagpipilian kundi umasa sa sarili niyang kakayahan upang makipagkompetensya para sa pagkakataong maging miyembro ng Red Moon City. Agad namang nagdilim ang mukha ni Ruan Zimao matapos marinig iyon. Hindi siya natatakot kay Cheng Haomiao ngunit napakahalaga sa kanya ng kasalukuyang alyansa kaya ayaw niyang magkaroon ng anumang aberya bago magsimula ang kompetisyon. Matapos mag-atubili ng ilang sandali ay napilitan siyang tanggapin ang kondisyon ng kabilang panig at itinuring na pormal ang kanilang kasunduan. Dahil doon ay hindi na maitago ni Cheng Haomiao ang kanyang magandang disposisyon at malakas itong tumawa habang lihim namang nakakaramdam ng pagkainis sina Ruan Zimao at Bing Leifeng. Gayunpaman ay wala na silang magagawa dahil natamo na ni Cheng Haomiao ang gusto nito. Nang makita ni Ruan Zimao na natapos na ang usapan ay agad niyang inilipat ang paksa sa nalalapit na pagtitipon ng mga elite genius. Sa kanyang palagay ay sapat na ang oras na ginugol nila sa pribadong pag-uusap at panahon na upang makipagkita sa mga kabataang henyo na nagtipon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bahagyang nagulat naman si Cheng Haomiao nang marinig iyon dahil sa kanyang pagkakaalam ay kasalukuyan na silang nasa loob ng Bright Moon Pavilion. Hindi naman nagtagal ay ipinaliwanag ni Ruan Zimao na bagamat ang lugar na kanilang kinaroroonan ay bahagi ng Bright Moon Pavilion hindi naman daw nila dito idadaos ang iyon dahil ang tunay na lugar ng pagtitipon ay magaganap sa pangunahing tore na nakalutang sa itaas ng kalangitan. Kasabay ng kanyang paliwanag ay dahan-daang umangat ang napakalaking tore hanggang sa marating nito ang taas na ilang libong metro at tuluyang mabutas ang makakapal na ulap. Ang tagpong iyon ay sapat upang mamangha ang sinumang makakakita rito dahil para bang isang palasyo ng mga Diyos ang lumulutang sa himpapawid. Idinagdag pa ni Ruan Zimao na bilang host ng pagtitipon ay kailangan muna niyang bumaba upang personal na salubungin ang mga panauhin at kung wala umanong pagtutol ang dalawa ay maaari silang sumama sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay isang marangyang dragon chariot ang lumabas mula sa loob ng tore. Hinihila ito ng 4 na makapangyarihang killing horse na pawang nasa Marshall King Realm at dahan-daang lumulutang sa hangin habang napapalibutan ng mga ulap na kumikislap sa liwanag. Samantala sa ibaba ng Red Moon City ay matagal nang nagtipon ang napakalaking bilang ng mga younger generation sa harap ng Bright Moon Pavilion. Ang bawat isa sa kanila ay dumating dahil sa reputasyon ng pagtitipong ito. Alam nilang hanggat makakapasok sila sa loob at makikilahok kahit isang beses lamang ay sapat na iyon upang mabilis na sumikat ang kanilang pangalan sa buong Eastern Region.
Dahil dito ay puno ng pananabik at pag-asa ang bawat isa sa kabuko habang naghihintay ng pagkakataon na mapili. Sa gitna ng malaking pagtitipon ay lumitaw si Ning Hangfeng at malamig na inihayag ang layunin ng pagtitipon. Ayon sa kanya ay personal itong inorganisa ni Ruan Zimao upang makipagtagpo sa mga bayani ng mundo at makipagpalitan ng pananaw sa martial arts kasama ang mga pambihirang kayamanan. Gayunpaman ay hindi lahat ay may karapatang lumahok dahil ang mga tunay na mga tanyag lamang ang maaaring pumasok habang ang mga hindi kwalipikado ay dapat nang umalis. Nang marinig iyon ay mas lalong naging seryoso ang mga ekspresyon ng mga tao sa ibaba. Habang nakatingala sila sa napakalaking tore na lumulutang sa himpapawid ay hindi nila maitago ang kanilang paghanga. Maging ang ilang residente ng Red Moon City ay bihirang makakita ng ganoong kamangha-manghang tanawin kaya naman marami ang natulala sa kanilang nasasaksihan. Hindi naman nagtagal ay muling nagsalita si Ning Hangfeng at inanunsyo na ang lahat ng batang martial artist na nakarating na sa Martial Supreme Realm o mas mataas pa ay maaaring sumubok na pumasok sa pagtitipon. Sa sandaling iyon ay sumabog ang buong lugar sa ingay ng iba't ibang talakayan. Maraming tao ang agad na nabuhayan ng loob habang ang iba naman ay nagsimulang maghanda upang subukan ang kanilang kapalaran. Para sa kanila ay hindi lamang simpleng pagtitipon ang nagaganap kundi isang pambihirang pagkakataon upang sumikat ang kanilang pangalan at makilala ng buong mundo. Habang mataas na mataas ang kanilang sigla ay biglang lumitaw mula sa malayo ang isang marangyang dragon chariot na hinihila ng 4 na killing horse. Isang mahabang landas ng liwanag ang nabuo sa ilalim nito habang ang makakapal na ulap ay umiikot sa paligid na parabang may isang dakilang personalidad na paparating. Dahil dito ay agad na napunta sa kalangitan ang atensyon ng lahat at nagsimulang magtaka kung sino ang taong may kakayahang magpakita ng ganoong karangyang pagpasok sa harap ng napakaraming henyo ng Eastern Region.